Sinabi ni Yahweh, ako'y nahahanda, ang bayang ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako, laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa ginawa nila at sa kasamaan ng kanilang nuno ng panahong una sa tuktok ng burol, sila ay nagsusunog na handog ng kamangyan, at pati ngalan ko'y nilalapastangan. Kaya naman ngayon magbabayad sila ng kanilang utang. Kaya nga ganito ang sabi ni Yahweh, ang mga lingkod ko'y maraming pagkain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko'y ay paiinumin, ngunit kayo na may aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatamasahin, samantalang kayo'y aking hihiyain. Ako mismo'y magagalak dahil sa Pilipinas at sa kanyang mamamayan. Doon walang panambitan o kaguluhan. Dito magsasalo parang magkapatid ang lobo at tupa, kakain ng damo pati ang leon tulad ng baka. At ang ahas na may pagkaing alabok, kahit tapakan mo'y di ka mangangamba. Magiging panatag, wala nang masama sa banal na bundok, sa bundok ng Sion ay walang pinsala o anumang masama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin, at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at purutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan,
Mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayong Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayi pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig, pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Bigyan niyo po ako ng kapayapaan at maraming salamat po, Ama, sa kalakasan, sa karunungan. Kayo nawa ang siyang amang manguna sa aking gawain ito, sapagkat kayo ang nagtakda ng mga gawain ito upang maipahayag ang inyong walang hanggang kadakilaan at kapangyarihan. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang matamo namin ang tagumpay at pagpapala, at maging maunlad ang bayang Pilipinas, maging word of country. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, ingatan niyo po ang aming mahal na Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos. Anuman ang kanyang mga suliranin at nagawang mga kasalanan, ako'y humihingi ng kapatawaran para sa inyo. Napatawarin niyo po kung anuman nagawang kasalanan ng aming mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, ang kanyang kapatid na si Irene, Amy, at ang kanilang mga anak, at si Ginang Imelda Romualdez Marcos. Bigyan niyo po siya ng isa pang mahabang buhay para sa kanyang anak na si Bongbong ay maipamahagi nawa ang mga biyaya ng kanyang pangako ng kanyang asawa na si Ferdinand Ederlin Marcos. Ama, maraming salamat po sa magandang umaga.
Gabayan niyo po ako sa aking mga panalangin at ang aking anak, Ama, na si Maria Ralen de los Santos at si Anding John Andre. Bigyan niyo po sila ng mahaba pang buhay. Bigyan niyo sila ng kapayapaan at kagalingan na nagmumula sa iyo. Huwag niyo pong pahintulot, Ama, na sila'y mapahamak. Upang ang lahat ng bagay na aking ginagawa ay maging matagumpay at maayos. Marami pa siyang gampanin at makakatulong siya sa aking gawain. Huwag niyo pong pahintulot, Ama, at bigyan niyo po siya ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Patuloy niyo po akong bigyan ng kalakasan at karunungan at ang walang hanggang ninyong pag-ibig
ang siyang manguna sa gawain ito. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ako'y magpapahayag sa bayang Pilipinas upang matamo namin at maghari ang Ama dito sa bayang Pilipinas na may pagtatagumpay. Ako'y magpapahayag ng kanyang banal na salita upang marinig ng lahat ng tao dito sa bayang Pilipinas at maging sa ibang bansa na mga OFW. Ang may pandinig ay makinig. Parusa sa pagmamatigas. Sinabi ni Yahweh, ako'y nakahanda, ang bayang ko'y dinggin. Ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako, laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Tinitikis nilang ako ay galitin, nilalapastangan, naghahandog sila sa mga sagradong hardin, sa mga altar na pag-anoy. Nagsusunog sila ng piling kamangyan. Ang sabi pa nila, kami mga banal, di ninyo kaparis, kayo ay lumayo, at sa amin ay huwag lalapit. Ang taong ganito sa aking harapan di ko matitiis. Galit ko sa kanila ay tulad ng apoy na di mamamatay. Sa buong maghapon, laging nakaunat yaring mga kamay at handang tanggapin ang bayang kong hinirang. Bayang na humaling sa gawang masama, mga likong asal at ang sinusunod bawat maibigan. Pagsapit ng gabi, pumupunta sila sa mga libingan at sinasangguni mga espiritu ng mga namatay. Sila'y kumakain ng karne ng baboy na karumal-dumal at ang iniinom ay ang mga inuming ipinagbabawal. Itong aking hatol laban sa kanila'y iginawad ko na. Hindi maaring di sila magbayad na ipasya ko ng sila'y parusahan. Sa ginawa nila at sa kasamaan ng kanilang nuno ng panahong una sa tuktok ng burol, sila ay nagsusunog na handog ng kamangyan. At pati ngalang ko'y nilalapastang, kaya naman ngayon, magbabayad sila ng kanilang utang. Sa bayang Pilipinas, pagpapalain ko ang lipi ni Hoda. Ang lupang mabundok, mamanahin nila. Ang mga hinirang na tapat sa akin ay doon titira. Ngunit kung si Yahweh ay inyong itinakwil at pinabayaan, pag inyong nilimot ang bundok ng Sion, ang bundok kong banal, pagsigad at meni na Diyos-Diyosan ang pinaglingkuran, kayo'y mananagot at parurusahan. Wika pa ni Yahweh sa kanyang bayan, hindi sinisira ang mabuting ubas. Kinakatas ito upang mapagkunan ng mabuting alak.
ganyan din ang aking gagawin sa bayang kong liyab. Ang tapat sa akin, aking ililigtas. Sasambahin ako ng mga lingkod ko'y sila ang aakay sa kawan ng mga tupa at ng mga baka tungo sa pastulan. Sa lambak ng Saron sa gawing kanluran at sa lambak ng Akor, isa ring pastulan sa gawing silangan. Nakatakda kayo sa tabak mamamatay, iyan ang magiging inyong kapalaran. Sapagkat nung ako'y tumawag sa inyo, walang isa man tumugon at nakinig sa akin. Ang aking nakita ng inyong ginagawa'y pawang kasamaan. Kaya nga ganito ang sabi ni Yahweh, ang mga lingkod ko'y maraming pagkain, samantalang kayo'y aging gugutumin. Ang mga lingkod ko ay paiinumin, ngunit kayo na may aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatabasahin, samantalang kayo'y aking hihiyain. Ang pangalan ninyo'y pawang susumpain ng mga hinirang sa kamay ni Yahweh. Ang Panginoong Diyos kayo'y mamamatay samantalang sila na tapat sa akin. May bagong pangalan. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Sa laki ng tuwa ay mag-aawitan niya ring mga lingkod, samantalang kayo'y tataghoy sa hapdi at sama ng loob. Sino man sa lupain ang may nais ng pagpapala, ay doon humingi sa Diyos na tapat. Ang sino man mangangako ay doon man pa sa pangalan ng Diyos na tapat. Ang hirap ng panahong nagdaan ay mapapawi na at malilimutan. Kaya naman kayo dapat nang magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong bayang Pilipinas na ang aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa bayang Pilipinas at sa kanyang mamamayan. Doon walang panambitan o kaguluhan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan sa tanim na ubas, ay sila ang aani. Ano mang gawaing pagpagala nila'y tiyak na magbubunga, hindi magdaranas ng mga sakuna yaong anak nila. Pagpapalaing ko yaong lahi nila maging susunod pa magpakailanman. Iingatan sila. Doon ay wala ng sanggol na papanaw, lahat ng titira doon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin ng kabataan pa ang edad ay 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarurusahan. Di tulad noong una sa bahay na ginawa, iba ang tumira. Sa tanim ng halaman, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinagpagalan. Ang dalangin nila kahit di pa tapos ay aking diringgin. Ibibigay ko na yaong hinihiling. Dito'y magsasalo parang magkapatid ang lobo at ang tupa. Kakain ng damo pati ang leon tulad ng baka at ang ahas na may pagkaing alabok. Kahit tapakan mo'y di ka mangangamba. Magiging panatag, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sion ay walang pinsala o anumang masama. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan.
katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ng ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amen. At manalangin tayo ng 3 ama namin bago matulog at paggising na umaga 4 na ama namin. Kailangan maging matatag kayo sa araw-araw na gagawin nyo ang manalangin kayo sa araw-araw ng 7 ama namin. Sapagkat habang kayo nabubuhay dito sa mundong ito, bilang ganti sa ginawa ng ating Ama sa ating buhay na binigyan niya tayo ng karapatan mamalagi at manirahan dito sa ibabaw ng lupa. Ang dakilang lumikha na ating Amang si Yahweh na nasa langit. Dapat kilalanin natin siya bilang isang Ama ng ating buhay. Bilang Diyos na ating sasambahin siya at kikilalanin sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa lahat ng ating gagawin na mga bagay na ito, tiyak na ang ating Ama ay malulugod sa atin, sa inyong lahat na tumanggap ng gawain ito at sumunod sa panalangin na may pasasalamat. Sapagkat ang pananampalataya ay ginagawa at nakikita sa kanyang gawa sa araw-araw. Ang panalangin ng Ama namin ay isang pakikipag-ugnayan sa ating Amang nasa langit na siya ay ating kilalanin bilang ating Panginoon at Diyos ng ating buhay. Ngunit kung hindi tayo susunod sa mga bagay na aking sinabi sa inyo, kayo ay mapapahamak at mabubuwal. Ito ang takda ng aking pagpapahayag para sa inyo. Ginagamit ng Diyos ng ating Amang si Yahweh ang aking mga labi upang mapahayag ang kanyang banal na salita dito sa ibabaw ng lupa at kumilala ang kanyang mga anak sa kanyang pangalan. Ginagamit niya ang aking mga labi upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat iingatan natin dito ang ating espiritu na ipinagkaloob ng ating Ama. Kaya tayo kumikilos at gumagalaw dito sa ibabaw ng lupa dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Kapatid, nilikha ka ng Diyos, dapat lamang na kumilala ka sa Kanya. Huwag tayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ito naman talaga ang totoo.
na siya ay sambahin natin sa pangalan, espiritu at katotohanan. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, yan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood. I-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana. Siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo, mga kapatid. Lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumulat ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran, at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako dito sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng YouTube. Sa inyong mga cellphone, buksan ninyo ang Anak ng Tao 21, TV 21. At doon nyo makikita ang gawain ng ating Ama na siyang laging kasama nyo sa araw-araw. Pag kayo ay sumunod sa ating Amang nasa langit, tiyak na ang inyong buhay ay sasagana at uunlad sa pamamagitan ng pagsunod
sa kanyang banal na pangalan. Ang dating naghihirap, ngayon ay sasaya at mananagana sa mga biyaya na ipagkakaloob sa kanya ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kaloob ng Diyos, siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Maging ang ating pagkain sa araw-araw ay siya ang nagbibigay, tulad ng mga pananim ng mga farmers na sila ang gumaganap ng mga bagay na itinatanim nila ang gulay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang tanong ko sa inyo, kung hindi tayo mahal ng Diyos sa itinatanim ng mga farmers at hindi bigyan ng ulan ang mga iyan, di ba mamamatay? Kaya ang ating buhay ay tulad lamang sa halaman kung ikukumpara mo. Ngunit kung susunod ka sa kanyang banal na pangalan, tiyak na ikaw ay lalago at mananagana ang inyong bunga sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa ating Amang si Yahweh na nasa langit. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Ibinabalik ko ang kapurihang ito sa pamamagitan sa pagsunod ko sa inyo, Ama. Sa inyo ang kapurihan at kapayapaan at magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At sa mga taong nakakita ng bidyong ito, ang gawain ito ng ating Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. At meron na akong makakasama sa araw-araw na gawain sa aking pagsunod sa Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kasama natin ang Ama magpakailanman. Amen.